Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda hong pag-usapan po hanggang ngayon mainit pa rin ito hong talakayan po mga kabida patungkol ho sa epekto dito ho sa giyera ho ng Estados Unidos laban ho sa International Criminal Court mga kabida. Ano kaya ang epekto nito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte po mga kabida? Marami yung nagsasabi na bintahe daw ito. Okay? Kasi the moment na mabuwag po itong International Criminal Court, wala hong rason po, mga kabida, na mananatili ho si Digong sa kanyang detention cell. So, posible hong makakauwi po sa Pilipinas si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? Kaya, marami hong mga sumusuporta po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinuportahan po itong kampanya po ni President Donald Trump laban ho sa ICC, mga kabida. At isa na ho dito ay si dating presidential spokesperson, Attorney Sal Panelo po, mga kabida. Ang sabi po ni Panelo ho dito, okay? Dito ho sa post po mga kabidang ng News and Nation PH. Alright? Panahon na upang matigil ang pambubuli ng ICC. Ang pagkalas ng mga bansa bilang kasapi ng ICC ay magre-resulta sa nararapat nitong pagbuwag. Ayan. Kaya ngayon, hinihikayat po ng US government, lalong-lalo na po ni Pangulong Donald Trump, mga kabida, yung mga bansa na kasapi ho ng International Criminal Court, yung mga signatories po ng Rome Statute, mga kabida, na kumalas na. Okay? Habang maaga pa po. Kasi wala ho silang magagawa ho dito, mga kabida. Itong mga bansang kasapi po ng ICC, po. Dahil meron pong pagbabanta po, ito hong US. Doon ho sa mga bansa na tutulong ho dito sa International Criminal Court, siyempre, kung miyembro ka ng ICC, wala kang ibang gawin po, kundi you're bound to help, to follow, dito ho sa International Criminal Court, po, mga kabida. Kasi signatory kayo, So, eto yung target po ngayon ng Trump administration, mga kabida, na hikayatin ito hong mga bansang ito, mga kabida, na kumalas na para tuluyang mabuwag po ito hong ICC po, mga kabida. Kasi yung bread and butter lang kasi ng ICC po, mga kabida, ito hong tulong financial po, mula sa, I think, 115 ata ito, ng mga bansa sa buong mundo na pumirma po sa Rome Statute, mga kabida, para mabuo ito hong International Criminal Court, Okay? Now, bakit ginawa po ito ni Donald Trump? Okay? Dahil unang-una po, galit na galit po si Donald Trump, mga kabida, na iniimbestigahan po ng ICC ito hong mga sundalong Amerikano po, mga kabida. Okay? Lalong-lalo na po yung mga sundalo po na naging parte po sa giyera po ng Amerika sa ibang mga bansa po, mga kabida. Okay? Galit na galit po dito si Donald Trump kasi nanghihimasok daw ito pong ICC. Kasi unang-una po, mga kabida, ang Estados Unidos ay hindi ho miyembro ng International Criminal Court. Hindi ho sila signatory doon sa Rome Statute. So, ang ibig sabihin po, wala hong jurisdiction po, mga kabida, ang ICC to investigate, ito hong mga sundalong Amerikano. Kaya naggalit na galit ito hong si Trump kasi nang aabuso na raw, mga kabida, sa kanilang jurisdiction. Okay? At sinabi pa po one time ni President Donald Trump na itong ICC ay hindi na po kagaya ho dati, mga kabida, na ginampanan po nila yung kanilang mandato. Highly politicized na raw ito, mga kabida. Ibig sabihin, pwede ho itong madiktahan ng sino man na may kapangyarihan po, mga kabida. Alright? Now, gaya ng sinabi ko po, isa ho sa mga beneficiaries ho dito, mga kabida, kung sakali man po mabuwag po itong International Criminal Court, wala hong iba, kundi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakapiit ngayon
dyan po sa detention cell po, mga kabida ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Okay? Kasi, unang-una po, mga kabida, wala ho sa jurisdiction po ang International Criminal Court, nung dinala po mga kabida, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Kasi unang-una, hindi na po tayo miyembro po, mga kabida, since 2019 pa po. Dinala lang po yung si dating Pangulong Duterte sa The Hague dahil daw, mga kabida, sa pagtatraidor ng Marcos administration. Okay? Dahil alam po ng Marcos administration na wala hong jurisdiction po ang ICC. Subalit, ang ginawa po nila mga kabida, inaresto po si dating Pangulong Duterte at dinala po sa The Hague sa layunin po na mawala po siya dito sa Pilipinas. At mawala ho ang balakid po, mga kabida, ng Marcos administration. Okay? Kasi si Digong kasi yung pinaka mabigat po, makabida na balakid ng Marcos administration. Kaya ang paniniwala ho ng mga kritiko, okay, dito ho sa ginawa po ng Marcos administration kay Digong, paraan po yon, makabida, para tuluyan na pong mabura sa mundo ng politika, mga kabida. At of course, dito sa Pilipinas. Kasi mahirap kasi kung nandito po si Digong, mga kabida, yung influence po ni Digong. Okay? Matindi po. Oh, look what happened to the PI. Diba? Meron pong PI dati na isinusulong po mga kabida ni dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Itong People's Initiative para lang po baguhin po ang ating saligang batas po, mga kabida. Tinutulan po yon ni Digong. Okay? Nangampanya po si Digong yan, mga kabida. Okay? Pumunta ng Cebu, at iba pang panig po ng Pilipinas para lang po ikampanya na tutulan itong People's Initiative ni Romualdez. At nagtagumpay po yon, mga kabida. Nalusaw yung PI po, ni Romualdez dahil ho kay Digong. Kaya siguro, yun yung nakita ho ng administrasyon, na balakid talaga ito kung si Digong kung nandito yan sa Pilipinas. Kaya nakita po nila yung chance po makabida. Okay? Nung naglabas po ng warrant of arrest ito pong International Criminal Court, yon, pumasok agad po makabida ito kung si General Nicolas Torre III. At doon ho, gumuho po ang pangarap po ni Digong, makabida, na tulungan po ang kanyang anak, para itaguyod po ang Pilipinas, mga kabida, po. Diba? So ito, malaking pag-asa po ito, para ho kay Digong. Kung sakali man po, tuluyan hong mabuwag po ng Estados Unidos po, mga kabida, ito hong International Criminal Court. Diba? Mapapauwi na po ito hong si Digong sa Pilipinas kung gusto ho niyang umuwi sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Remember, wala pa ho tayo sa formal trial po, sa kaso hong crimes against humanity dyan po sa International Criminal Court, mga kabida. Puro lang talaga yan mga seremonyas pa. Wala pa yung presentation of witnesses, ng prosecution. Okay? Mga kabida, wala pa dun sa stage na yon. Pre-trial pa hanggang ngayon, mga kabida, itong ginagawa po dyan po sa ICC. Okay? Tapos, since pre-trial pa lang, mga kabida, mantakin nyo, yung ginawa po nila kay Digong, mga kabida. Kinulong na po si Digong for more than a year. Okay? Na nasa pre-trial stage pa lang. Diba? Ang sakit po. Diba? Para ho kay Digong, para ho sa pamilya ni Digong, mga kabida, po. See? So, ito, sigurado po ako nagbubunyi po, mga kabida, itong mga kalyado, mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito ho sa inisyatibo po, mga kabida ng Estados Unidos. Yung kanilang kampanya po, laban ho sa ICC, mga kabida, at doon ho sa mga bansang tutulong po sa International Criminal Court. Maghunos dili po kayo. Lalong-lalo na po yung mga dependent ho sa financial, logistics, na
tulong mula sa Estados Unidos, maghunos dili po kayo. Baka naman po mawala sa inyo yung oportunidad po na tulong mula mismo sa US. Kaya itong Pilipinas, kahit na sinabi po ni Undersecretary Claire Castro po mga kabida, na hindi daw tayo sakop dun ho sa patakaran at pulisiya po ng US, I don't believe. Hindi po ako sang-ayon dun ho sa sinabi po ni UC Claire, mga kabida. Dahil unang-una, wala naman pong binanggit po si Trump na hindi ho kasali po ang Pilipinas, Malinaw po sa kanya hong sinabi through Secretary of State Marco Rubio, mga kabida. Okay? Na binabalaan po nila yung mga bansang tutulong po, okay, sa ICC, direct man o indirect, mga kabida. Okay? So, ang ginawa po ng Pilipinas, since hindi po tayo miyembro po ng International Criminal Court, okay, tinulungan po nila ang ICC indirectly, mga kabida. Kahit na sasabihin po ng Malacanang na hindi kami nakikipag-cooperate po sa ICC. Dahil hindi na tayo miyembro ng ICC, Pero yung ginawa po nila, mga kabida, okay, nung tinanggap po nilang arrest warrant mula sa International Police Organization, okay, para po i-serve doon ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isang indikasyon na po yun, ng pakikipag-ugnayan po, sa International Criminal Court. Okay? Hindi man direkta, meaning Pilipinas at ICC, pero sa pamamagitan po ng conduit po, makabida ng ICC, ang Interpol, doon ho nagkaroon po ng indirect support and cooperation ang Pilipinas, mga kabida. Okay? So, abangan natin to, mga kabida. Gaya na sinabi ko po, kung matuloy man itong pagbuwag po sa International Criminal Court, at hindi po ito imposible. Okay? Kahit nasasabihin po natin, mga kabida, na iisa lang po ang Estados Unidos. Remember, ang US po ay pinaka ma-influensyadong bansa sa buong mundo, mga kabida, po. Okay? Wala hong sinong pwedeng umayaw kung gustuhin po, mga kabida, ng US, po. Okay? So, abangan po natin yan, mga kabida. Okay? Kasi kung mangyayari po yan, sigurado po ako, makakalaya po ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Para ho sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Talaga bang makakalabas na po si Digong, mga kabida, kung sakali man po, mabuwag po ng Estados Unidos, ito pong International Criminal Court, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.